Napakarami ng mga tao ang sumubok na hulihin itong natitirang mga hito dito sa fish pond ng uncle namin. Ngunit ilang beses na rin na nabibigo ang mga sumusubok nito at sa ngayon naman ay hindi ko akalain na makakahuli ako ng isang piraso nito na sa ngayon ay umaabot na mahigit 5 kilo. Sa lakad na ito, ang bala ko lamang sana ay manghuli ng mga snake turtle dito sa fish pond ng uncle namin dahil masyado na daw peste ang mga nilalang na ito dahil kinakain ito ang mga similya ng mga alagang isda dito. Pero dahil maiilap ito nitong pumunta kami dahil sandali lamang sila ako magpakita sa amin at lumulubog na rin kaagad. At nang pinuntahan kami ng ante namin at sinabi sa amin na kung makakakita kami ng mga hito, subukan na rin naming hulihin. Kaya naman hindi na kami nagdalawang isip na manghuli ng mga hito. Airgun ang ginamit namin dito na panghuli o dibumba kung tawagin dito sa amin. At ginawan ko lamang yan ng 3 piraso ng bala na pang-isda. Sa unang pagputok ko, Taiwan kung tawagin dito sa amin ang nahuli namin. Ito ay uri din ng hito na may pinagkaiba lamang na bahagya. At nung nakita na namin ang isa sa African hito na alaga nila, naghanda na rin kagad kami na medyo matitibay na gamit dahil sa laki na ito ay hindi hamak ang lakas nito. Hinintay lang namin yan hanggang sa lumutang saka ko naman inasinta para siguradong babaon ng bala para kung sakaling makalayumaan ay masusundan pa rin namin ang tamsi nito. Hindi na rin kami nagdalawang isip ng pinsan ko na lusungin ito para siguraduhin na mahuhuli namin. Gaya nga ng inaasahan dahil sa sobrang laki na nito, napakakunat na ng balat nito at napakalakas na rin. Kaya naman nakakatakot talaga kung pwepersahin namin sa pangangapa. Malayo at nagkanda sabit-sabit na itong tamsi na gamit namin. Kakasunod namin dito sa African hito na ito pero talagang napakailap at napakalakas pa rin. At sa tinagal-tagal ng hilahan, habulan at kapaan, sa bandang huli hindi rin pala siya mapapasa akin. At dahil dyan meron din akong natutunan na kahit hindi natin pwersahin ang isa, kung talagang nasasaktan na, gagawa ng paraan yan, makalaya lang. Pero sabi nga nila na huwag kang susuko hanggat may pag-asa pa. Kaya naman binalikan ko nga ito nung napansin ko na nagpaparamdam pa rin siya. Pero sa pagkakataong ito, sinigurado ko na ang pagkakahuli nito. Kaya naman kung ako ang babalikan mo, sinisigurado ko na ikaw na rin ang huling alas na ipapanalo ko. Pero kung hindi mo na ako kayang balikan, edi wow, panty mo dilaw. Ngiting wagi o ngiting tagumpay nung naipanalo namin ito. At talagang nagulat din kami dahil iba ang tingin namin nung nasa tubig pa lamang ito. Mas malaki ito tingnan kumpara nung nasa tubig pa lamang. Malaki na kung tutuusin yung nahuli namin na Taiwan. Pero nung tinabi namin ito sa African hito, nagmukha lamang itong si David at si Gulayat. Wala kami magamit na timbangan dito para subukan sana o tingnan kung gaano nakabigat ito. Pero sa tansya naman namin ay umaabot na ito ng mahigit 5 kilo. Dito na rin namin to hinati-hati. Tinanggalan muna namin ito ng lansa gamit ang abo. Saka namin pinarte-parte para lahat naman ay makatikim. Noong tinanong ko minsan yung uncle ko kung ilang African hito pa natitira doon sa fish pond nila, ang sabi niya sa akin ay 3 na lamang daw. Pero nung kinalaunan lamang ay namatay naman yung isa. Kaya naman dadalawang piraso na lamang natitira dito at nahuli pa namin yung 1 piraso. Matapos namin partihin ito, hindi na rin kami nagtagal dito. Kaya naman nagkanya-kanyang uwi na kami para masimulan na ring lutuin itong mga kaparte namin. 3 gayat ng African hito yung kaparte ko dyan kasama ng ulo dahil sinulo ko naman yung Taiwan. Pagkarating ko naman sa bahay, inasikaso ko na rin kagad na lutuin ito. Adobo sa gata ang ginawa ko sa African hito at inihaw ko naman yung Taiwan. Hanggang dito lamang for today's videos. Thanks for watching.